Okay. And Colonel, ganito, no? Katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanyang affidavit. Matanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung suporta nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking pagsuporta, no? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapa-notarize ako eh. Wala naman talaga ron yung yung abogado, 'di ba? Automatic na nakapirma lang 'yan eh. Kaya ito naging politika na eh. Kasi kaya ako very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, 'di ba? At even yung pagsabi na pinorge yan, ay sa akin nagdadalawang ako na ako mismo kumukuha ng affidavit eh. Hindi man talaga naandun yung abogado. Naandun na yung pirma niya, pero wala yung abogado, di ba? So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit nito ni Gutesa? Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya para mag-retract ng kanyang sinumpaang salaysay, ang kaagad sabi ko alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit mo kailan na kausapin na mag-retract siya? Di kung talagang hindi totoo yung mga sinasabi, di hayaan natin, no? Hayaan natin later on, magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya. But the fact na merong grupo na trumabaho talaga, even yan, yung paglabas ng ganyan na desisyon ng judge, there's really an effort, no, na i-discredit siya para lahat na sasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi, di ba, discredited na siya na witness. At bilang dating opisyal ng militar, dapat bang lumabas na siya, no? Kung siya man ay dapat na magpaliwanag. At may dala nga siyang sensitibong impormasyon, Colonel. Yes, dapat lang. Kaya nga nung ako napakiusapan yan, susubukin ko, no, I'll take extra effort really to convince him to surface kasi